Amoy sibuyas at mantika ang buhok mo nakakadiri. Ito ang malutong na sampal ng katotohanan habang itinapon ni Anton ang mga damit ng buntis na si Luz sa putikan. Sa mismong kama nila, nakahiga ang kabit nitong si Stella. Pinagkaitan ng tahanan ninakawan ng perang pampaospital ng sariling biyenan. Ngunit mula sa putik ng pagtataksil babangon ang isang ina upang bawiin ang lahat. Paano naging sandata ang mga luha para maging isang imperyo sawang-sawa na ako sa Luz? Ang baho mo amoy kusina ka lagi at tignan mo nga ang sarili mo sa salamin para kang balyena na hindi man lang marunong mag-ayos ng mukha. Ang bawat salitang binitawan ni Anton ay tila isang matalim na kutsilyo na paulit-ulit na itinataksak sa dibdib ni Luz. Hindi makapaniwala ang babae habang nakatayo sa pintuan ng kanilang silid, bitbit ang isang maliit na puting damit ng sanggol na kamay niyang binuborda sa loob ng maraming buwan. Ang bordang bituin na dapat ay simbolo ng pag-asa para sa kanilang anak na si Tala ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang nanginginig na mga palad. Sa loob ng silid na binuo nila ng 5 taon, nakita ni Luz ang lahat ng dahilan ng kanyang pagkakawasak. Nakahiga si Stella sa gitna ng kanilang kama, suot ang paboritong pantulog ni Luz, habang ang mga labi nito ay nakakurba sa isang mapang-uyam na ngiti. Walang bakas ng hiya sa mukha ng babaeng itinuring niyang matalik na kaibigan. Ang hangin sa loob ng kwarto ay naging masikip at mahirap lang hapin, tila ba unti-unting nauubos ang oxygen sa bawat paghinga ni Luz. "Huwag kang tumitig sa akin, na parang ako pa ang may kasalanan," dagdag ni Anton habang marahas na binubuksan ang cabinet at hinahablot ang mga luma at kupas na damit ni Luz. Ang tunog ng pagbalandra ng pinto ng aparador sa pader ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, isang marahas na hudyat ng pagtatapos. Maraming beses na tiniis ni Luz ang pagiging malamig ni Anton. Pinagsilbihan niya ito ng higit pa sa isang asawa. Sa kabila ng pamamanas ng kanyang mga paa at ang bigat ng kanyang sinapupunan na nasa ika-6 na buwan, na tiniis niyang magluto ng mga paboritong ulam nito, nagtiis sa init ng kalan para lamang masiyahan ang asawa sa kanyang pag-uwi. Ngunit ang lahat ng iyon ay nauwi lamang sa pagkasuklam. "Ilabas mo ang basurang yan." Anton, nakakairita ang boses ni Stella na tila isang huni ng mapanirang insekto. Mabilis na kumilos si Anton, kinaladkad niya ang isang lumang maleta patungo sa hagdanan. Ang bawat hakbang nito ay tila isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Luz. Hindi na nakapagsalita ang babae, tanging ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib ang maririnig sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabarang malaking tinik, tuyong-tuyo at mahapdi. Nang makarating sila sa sala, isang panibagong pasakit ang naghihintay. Nakatayo roon si Doña Carmela, ang kanyang biyenan, na may hawak na isang puting sobre. Alam ni Luz ang laman yon. Iyon ang perang dahan-dahan niyang inipon mula sa pagtitinda ng mga kakanin sa labas ng kanilang bahay, ang perang pampaospital para sa kanyang nalalapit na panganganak. "Huwag mo nang isiping makukuha mo pa ito, Luz Viminda." Ang malamig na tinig ng matanda ay walang halong awa. "Ninakaw mo lang naman ito sa drawer ni Anton, hindi ba? Ang kapal din ng mukha mong mag-ipon ng pera sa likod ng asawa mo. Ituring mo na lang itong bayad sa lahat ng pagkaing inubos mo sa bahay na ito." Ang bawat salita ay tila isang sampal na nag-iwan ng hapdi sa kaluluwa ni Luz. Wala siyang ninakaw. Ang bawat sentimo roon ay bunga ng kanyang pagpupuyat at pagod, isang sakripisyo para sa kaligtasan ng batang nasa loob ng kanyang tiyan. "Mama, parang awa niyo na pampaospital ko po iyan." Sa wakas ay nakawala ang isang garalgal na pagsusumamo mula sa mga labi ni Luz. Lumapit siya at sinubukang hawakan ang kamay ng biyenan, ngunit marahas siyang itinulak ni Anton. Ang pagbagsak ng kanyang katawan sa sahig ay lumikha ng isang mahinang tunog na tila ba ang kanyang mga buto ay gawa sa marupok na salamin. "Lumabas ka na,
Bago ko patawagin ang mga security sa labas bulyaw ni Anton, kinaladkad niya si Luz patungo sa pintuan habang ang ulan sa labas ay nagsisimula nang bumuhos ng malakas. Ang bawat patak ng tubig na bumabagsak sa bubungan ay tila isang malungkot na ritmo ng pagluluksa. Itinulak ni Anton ang asawa palabas ng gate at ang maleta nito ay inihagis sa putikan dahilan upang tumalsik ang maruming tubig sa maputing damit na suot ni Luz. Ang pagdausdos ng bakal na gate at ang marahas na pagkakandado nito ay tila isang pinal na hatol ng kamatayan para sa buhay na kinilala ni Luz. Sa loob ng maraming taon, nakatayo siya roon mag-isa sa ilalim ng madilim na langit habang ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Ang lamig ng gabi ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang lamig na nanunuot sa kanyang puso. Nakaupo si Luz sa basang semento, yakap-yakap ang kanyang tiyan, habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding emosyon. Ang bawat hikbi ay nagdadala ng hapdi sa kanyang sinapupunan. Sa gitna ng dilim at ng malakas na buhos ng ulan, tanging ang sarili niyang tinig ang kanyang naririnig, isang mahinang bulong na puno ng pait. Paano nagawang itapon ng taong pinakaminahal niya ang lahat ng kanilang pinagsamahan sa loob lamang ng isang gabi? Sa bawat segundo na lumilipas ang bigat ng kanyang kalagayan, ay tila isang bundok na dumadagan sa kanyang pag-asa. Ang kanyang mga daliri ay nabaon sa putikan, habang pilit niyang tinitiis ang bawat pintig ng sakit sa kanyang katawan. Wala siyang matuluyan, walang pera, at walang kahit na anong kasiguruhan kung sisikat pa ba ang araw para sa kanya at sa kanyang anak. Sa gitna ng kawalan isang tanong, ang patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Kung ang sariling asawa at pamilya ay itinuring siyang basura, mayroon pa bang puwang ang isang tulad niya sa mundong ito na puno ng tuso at kawalang hiyaan? Ang bawat hakbang ni Luz sa ilalim ng madilim at malupit na langit ay tila isang pakikipagtuos sa kamatayan. Ang kalsada ay balot ng baha at putik, at ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila maliliit na karayom na nagnanais tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Mahigpit niyang yakap ang kanyang maletang puno ng mga pira-pirasong alaala, habang ang kanyang kabilang kamay ay hindi bumibitaw sa kanyang sinapupunan. Sa bawat pagkirot ng kanyang tiyan, bumubulong siya sa loob ng kanyang isipan, nananalangin na sana ay huwag siyang iwan ng kaisa-isang dahilan ng kanyang pananatili sa mundong ito. Ang boses ni Anton na puno ng pagkamuhi at ang mapanuyang tawa ni Stella ay patuloy na sumasayaw sa kanyang gunita, tila mga multo na ayaw siyang payapain. Narating ni Luz ang isang makipot na eskinita kung saan ang mga ilaw ay aandap-andap, tila mga hiningang malapit ng maputol. Ang kanyang paningin ay nagsisimula nang lumabo dahil sa paghalu-halo ng ulan at ng kanyang mga luha. Ang kanyang mga binti ay tila gawa na sa mabigat na tingga, at ang bawat hininga niya ay nagdadala ng hapdi sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, natanaw niya ang isang kupas na karatula na nakasabit sa isang lumang istruktura, kusina ni Willa. Ang liwanag na nagmumula sa loob ay mahina ngunit sapat na upang magsilbing parola para sa kanyang naliligaw na kaluluwa. Ang pagbagsak ng kanyang lupayipay na katawan sa semento sa tapat ng pintuan ay lumikha ng isang mahinang tunog ng pagsuko, habang ang kanyang huling malay ay unti-unting nilamon ng dilim. Nagising si Luz sa isang kakaibang pakiramdam ng init na dahan-dahang gumagapang sa kanyang naninigas na mga kalamnan. Ang amoy ng usok ng kahoy at ang bango ng bagong luyang nilaga ay bumati sa kanyang mga pandama. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, ang bumungad sa kanya ay isang kisameng gawa sa mga lumang yero at kahoy, ngunit malinis at maayos. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahiga
sa isang makitid na papagbalot ng isang makapal na kumot na may amoy ng araw at sabon. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay masakit, ngunit ang matinding takot na naramdaman niya kanina ay dahan-dahang napapalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Ano ba yan? Akala ko basurang iniwan ng mga kapitbahay sa tapat ng pinto ko. Tao pala na mukhang basang sisiw. Isang matigas at paos na tinig ang bumasag sa katahimikan. Isang babaeng may edad na may suot na kupas na apron at ang buhok ay nakatali. Sa isang mahigpit na pusod ang lumapit sa kanya bitbit ang isang mangkok. Si Tita Willa iyon. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot na tila mga mapa ng nakalipas na mga pagsubok at ang kanyang mga mata ay matatalim, ngunit may nakatagong lalim ng pag-unawa. Inabot niya kay Luz ang mangkok ng mainit na salabat. Ang usok niyon ay sumasayaw sa hangin, nagdadala ng ginhawa sa bawat langhap ng babaeng sugatan ng puso. Inumin mo iyan habang mainit pa, huwag kang maarte dahil hindi ako tumatanggap ng patay sa loob ng kainan ko. Dagdag ni Tita Willa habang umuupo sa isang silyang kahoy na lumikha ng isang mahabang crack ng pagprotesta sa bigat ng kanyang katawan. Ininom ni Luz ang salabat at ang bawat lagok ay tila isang haplos ng pag-asa sa kanyang lalamunan. Hindi niya napigilan ang muling pag-agos ng kanyang mga luha habang naaalala ang kalupitan ng kanyang sariling pamilya. Ikinuwento niya ang lahat ang pagtataksil ni Anton, ang pagnanakaw ng kanyang biyenan, at ang kawalan niya ng matuluyan. Huwag kang umiyak sa harap ng Gracia, Luz. Ang mga luhang yan, itabi mo muna sa isang sulok ng puso mo. Iyak mo ang lahat ngayon. Ubusin mo na dahil simula bukas, bawal na ang mahina. Dito. Ang buhay ay parang pagluluto lang. Minsan masunog ka man, kailangan mo pa ring magsimula ulit sa bagong sangkap. Ang mga salita ni Tita Willa ay walang halong pambobola, ngunit bawat kataga ay tila isang gamot na itinatapal sa mga sugat ni Luz. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Luz na hindi siya nag-iisa. Ang pagtanggap ng isang estranghero ay mas higit pa sa pagmamahal na ipinagkait sa kanya ng mga taong dapat ay nagpoprotekta sa kanya. Nabalot ng katahimikan ang maliit na silid, tanging ang tunog ng hangin na sumisilip sa mga siwang ng dingding ang naririnig. Napansin ni Luz ang isang nakatuping papel sa ibabaw ng mesa, isang pulang liham na may markang babala ng pagkakasiwit ng ari-arian. Alam niyang may sariling krus na pinapasa ng matanda. Ngunit heto ito, ibinibigay ang huling piraso ng kanyang kalinga sa isang taong wala namang maibabalik. Ang kabutihang ito ay nagtanim ng isang binhi ng determinasyon sa puso ni Luz. Hindi siya mananatiling pabigat. Gagawin niya ang lahat upang makabawi sa anting na ito. Nang sumikat ang araw, ang liwanag ay pumasok sa mga butas ng yero, lumikha ng mga guhit ng ginto sa sahig na semento. Ngunit ang kapayapaan ng umaga ay biglang nabulabog. Ang marahas na paghampas ng mga kamao sa pintuang gawa sa manipis na kahoy ay nagdulot ng pagyanig sa buong maliit na silid. Ang bawat pagtama ng kamay sa pinto ay tila isang babala ng paparating na gulo. Lumabas si Willa, alam naming niyan ka. Huwag mo kaming pagtaguan kung ayaw mong gibain namin ang bulok mong kainan. Ang sigaw mula sa labas ay puno ng pagbabanta at galit. Napahawak si Luz sa kanyang tiyan, ng kanyang puso ay muling bumililis ang tibok. Sino ang mga taong ito at paano niya mapoprotektahan ang tanging taong tumulong sa kanya kung ang sarili niyang buhay ay nakalubog pa rin sa putikan pinatandang? Ang marahas na pagyanig ng pintuan ay nagdulot ng pagbagsak ng mga alikabok. Mula sa lumang kisame, tila ba ang buong gusali ay nanginginig sa takot kasabay ni Luz. Napahawak siya sa kanyang sinapupunan habang nakatago sa likod ng isang marupok na counter. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbabadya ng panganib. Sa labas, ang mga boses ng mga lalaki ay puno ng panunuya at agresyon. Mga boses na sanay sa pananakit at paniningil.
ng mga utang na hindi mabayaran. Wala kaming pambayad ngayon. Bumalik kayo sa susunod na linggo kung ayaw niyo pang makatikim ng lumilipad na kawali. Ang sigaw ni Tita Willa ay hindi kakikitaan ng pangamba. Pagaman ang kanyang mga kamay na nakahawak sa isang dambuhalang sandok ay bahagyang nanginginig. Nakatayo siya sa harap ng pinto, tila isang matatag na pader na nagpoprotekta sa kanyang munting kaharian at sa babaeng buntis na kanina lang niya kinupkop. Ang mga lalaki sa labas ay humalakhak ng malakas isang tunog na puno ng kawalang galang bago marinig ang paglayo ng kanilang mga yabag sa semento na nag-iwan ng banta na muli silang babalik na may dalang mas malaking gulo. Nang muling bumalik ang katahimikan, ang tanging maririnig na lamang ay ang mahinang pagpapakulo ng tubig sa kalan at ang mabilis na paghinga ni Luz. Tumingin siya sa mesa kung saan naroon ang pulang sulat ng pagkakasiwit. Ang bawat salita roon ay tila isang tanikala na nagbibigkis kay Tita Willa sa kawalan ng pag-asa. Napagtanto ni Luz na ang matandang babaeng ito na halos wala na ring matira para sa sarili ay mas piniling protektahan siya kaysa isipin ang sariling kaligtasan. Ang utang na loob na nararamdaman ni Luz ay tila isang apoy na nagbigay ng init sa kanyang nanlalamig na determinasyon. Tita Willa, hayaan niyo po akong tumulong, mahinang sabi ni Luz habang dahan-dahang tumatayo. Kinuha niya mula sa kanyang lumang maleta ang tanging kayamanang iniwan sa kanya ng kanyang pamilya, isang sadyang sinitang kwaderno na may mga pahinang kulay kape na dahil sa katandaan. Iyon ang lihim na talaan ng mga luto ni Lola Pacing. Ang bawat pahina ay may bakas ng mga patak ng langis at amoy ng mga pampalasa mula sa nakaraan. Tiningnan ni Luz ang mga murang sangkap sa loob ng kusina, mga labanos na bahagyang lanta na ilang pirasong kamatis at ang kakarampot na karne. Anong gagawin mo sa lumang notebook na yan, magdadasal ka ba para magkapera tayo? Ang pabalbal na tanong ni Willa ay may kasamang iritasyon, ngunit hindi na rito nagpaapekto si Luz. Sinimulan niya ang paghihiwa ng mga sangkap. Ang bawat pagtama ng talim ng kutsilyo sa kahoy na tadtaran ay may kasamang ritmo ng pag-asa. Inihanda niya ang sinigang na may kakaibang timpla na itinuro sa kanya ng kaniyang lola, ang pagpapakulo ng mga kamatis hanggang sa lumabas ang katas nito bago ihalo ang asim ng sampalok. Habang kumukulo ang sabaw, ang bango nito ay dahan-dahang gumapang palabas ng maliit na kainan, tila mga kamay na humihila sa sinumang makakaamoy niyon. Ang amoy ng sariwang luya, ang anghang ng sili, at ang tamang balanse ng asim ay lumikha ng isang atmosfera ng kaginhawaan sa loob ng madilim na silid. Ang unang customer na pumasok ay isang construction worker na mukhang pagod na pagod mula sa init ng kalsada. Nang humigop ito ng unang kutsara ng sabaw, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang sumara at isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Para itong luto ng nanay ko sa probinsya, ang mahinang bulong ng lalaki habang muling humihigop ng mainit na sabaw. Ang bawat higop ay tila nagtatanggal ng pagod sa kaniyang katawan. Hindi nagtagal, ang bawat upuan sa kusina ni Willa ay napuno ng mga tao. Ang usok ng pagkain ay humahalo sa ingay ng masasayang usapan. Si Tita Willa ay tila naging estatwa sa tabi ng cashier, hindi makapaniwala sa dagsa ng mga taong nagnanais matikman ng luto ng babaeng buntis na akala niya ay pabigat lamang. Sa bawat platong inihahain ni Luz, naramdaman niya ang unti-unting paghilom ng kaniyang sariling mga sugat. Ang pagpapasalamat ng mga tao ay tila mga haplos sa kaniyang durog na puso. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, ang kaniyang katawan ay nagsisimula na ring magprotesta sa pagod. Habang naghuhugas siya ng huling batch ng mga mangkok, naramdaman niya ang isang kakaibang init na dumadaloy mula sa kaniyang hita, tila isang mainit na agos na nagbabadya ng isang bagong yugto. Napahawak si Luz sa gilid ng lababo, ang kaniyang mga daliri ay namumuti sa higpit ng pagkakahawak. Ang kaniyang paghinga
ay naging mababaw at mabilis. Tita Willa. Ang kaniyang tinig ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng huling ilang customers. Ang takot at pananabik ay naghalo sa kaniyang mga mata. Ang tubig na dumadaloy sa semento ay hindi na galing sa lababo, kundi ang hudyat na ang kaniyang anak ay handa na ring harapin ang mundong ito. Sa gitna ng tagumpay ng kaniyang unang araw ng pagbangon, paano niya haharapin ang sakit ng panganganak nang wala ang asawang nangako na sasamahan siya sa bawat sandali? Ang bawat pag-alon ng lumang gulong ng tricycle sa lubak-lubak na kalsada ay naghahatid ng matinding kirot sa buong pagkatao ni Luz. Mahigpit ang kanyang pagkakahawak sa malamig na bakal ng sasakyan habang pilit niyang nilalabanan ang mga daluyong ng sakit na nagmumula sa kanyang sinapupunan. Sa tabi niya ay bakas ang matinding pag-aalala sa magaspang na mukha ni Tita Willa, walang tigil sa pagpahid ng malamig na pawis sa noo ng naghihirap na ina gamit ang isang lumang bimpo. Ang paghinga ni Luz ay putol-putol at mabilis, tila nauubusan ng hangin sa gitna ng madilim at malamig na gabi. Sa kabilang dako ng lungsod, malayo sa dusa at amoy ng kalawang ng pampublikong klinika, masayang itinataas ni Anton ang isang mamahaling kopita ng alak. Ang pagdampi ng mga baso nila ni Stella ay lumikha ng isang malinaw na kinang sa ilalim ng magagarang chandelier, isang pagdiriwang para sa kanilang huwad na tagumpay. Nakangiti ang dalawa, ipinagdiriwang ang matagumpay na pagsanglan ng bahay na dating pinaghirapan ni Luz upang gamitin ang malaking halaga sa isang negosyong puno ng pandaraya. Wala sa isip ng lalaki ang kalagayan ng asawang walang awa niyang itinapon sa kalsada. Sa loob ng isang maliit na kwarto ng klinika na pinaghihiwalay lamang ng mga kupas at manipis na kurtina, ibinuhos ni Luz ang lahat ng natitira niyang lakas. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa pabalat ng makitid na kama, habang ang bawat pagigting ng kanyang mga kalamnan ay tila pumupunit sa kanyang katawan. Malapit na siyang sumuko. Ang pagod mula sa kawalan ng tulog, ang bigat ng pagtataksil, at ang tindi ng pisikal na pasakit ay tila isang malaking bato na naglulubog sa kanya sa kailaliman ng kadiliman. Sa bawat pagpikit niya, nakikita niya ang mapanuyang mukha ni Anton at ang malupit na tingin ng kanyang biyenan. Ngunit bago pa man siya tuluyang magpatiod sa panghihina, naramdaman niya ang magaspang, ngunit mainit na mga kamay ni Tita Willa na mahigpit na pumulupot sa kanyang mga nanginginig na daliri. Hindi mo pwedeng sukuan ang batang iyan. Luz ang garalgal, ngunit buong tinig ng matanda ay tumagos sa pandinig ng naghihirap na ina. Huwag mong ipagkait sa kanya ang buhay na ipinagkait sa sarili kong anak. Lumaban ka para sa inyong dalawa. Ang mga salitang iyon na nagdadala ng bigat ng isang ina na nawalan ng supling sa nakaraan ay nagbigay ng panibagong apoy sa naghihingalong determinasyon ni Luz. Pinilit niyang idilat ang kanyang mga mata at binigyan ng huling buhos ng lakas ang kanyang pagtulak kasabay ng isang mahaba at malalim na pagbuntong hininga ng pag-asa. Ang pag-iyak ng isang inosenteng sanggol ang tuluyang bumasag sa tensyon sa loob ng silid. Ang unang iyak ng munting anghel ay tila isang malinaw na awit ng tagumpay laban sa lahat ng pighating naranasan nila. Nang idampi ng nurse ang maliit at basapang katawan ng sanggol, sa pawisang dibdib ni Luz, kusang pumatak ang masaganang luha mula sa mga mata ng bagong ina. Ang lahat ng galit at sakit na dulot ng pamilya ni Anton ay tila tinangay ng isang mainit na hangin at naglahong parang bula. Tanging ang dalisay na pagmamahal at ang matinding pagnanais na protektahan ang munting buhay na ito ang nag-iisa at naghaharing damdamin sa kanyang puso. Inilapit ni Luz ang kanyang mukha, idinampi ang kanyang nanginginig na mga labi sa malambot na pisngi ng kanyang anak at bumulong ng mga salitang puno ng katatagan. Tayo na lang anak, sapat na tayo. Ang munting kamay ng sanggol na kumapit sa kanyang daliri ay nagbigay sa kanya ng lakas na higit pa sa kayang ibigay ng sino mang lalaki sa mundo. Sa mga sandaling iyon, hindi na siya ang mahina at inaping asawa, kundi isang leon
na handang harapin ang lahat ng bagyo para sa kanyang anak na si Tala. Habang nilalasap ni Luz ang tamis ng bagong simula sa isang tagong sulok ng isang mamahaling restaurant, ay tahimik na nag-aabot ng isang makapal na sobre si Doña Carmela sa isang lalaking nakasuot ng formal na kasuotan. Ang mga mata ng matanda ay matatalim na nagmamasid sa paligid, habang ang abogado ay maingat na inilalagay ang mga pekeng dokumento patungkol sa mga ari-arian sa loob ng kanyang itim na maleta. Isang maitim na balangkas ang patuloy na hinahabi ng tadhana, habang walang kamalay-malay ang bagong ina sa mga masalimuot na panganib na posibleng sumira sa kanyang kapayapaan. Kinabukasan sa loob ng tahimik na ward ng klinika, kung saan sinisinagan ng araw ang mukha ng natutulog na si Tala, lumapit ang isang nurse kay Luz, bit-bit ang isang pirasong papel na magtatakda ng pagkakakilanlan ng kanyang anak. Inabot nito ang isang asul na ballpen, kasabay ng isang tanong na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ng bagong ina. Ma'am, sino po ang ilalagay natin na pangalan ng ama dito sa birth certificate? Tinitigan ni Luz ang blangkong espasyo sa puting papel. Ang kanyang kamay na may hawak sa ballpen ay nanlalamig at nanginginig sa kawalan ng kasiguruhan. Sa espasyong yon nakasalalay ang pinal na pagputol sa lahat ng ugnayan nila ng lalaking sumira sa kanya o ang patuloy na paggapos ng mapait na nakaraan sa kinabukasan ng kanyang anak. Lumipas ang 5 taon na tila mga pahina ng isang aklat na mabilis na nilipat ng hangin. Ang mga bakas ng luha at pighati sa mukha ni Luz ay unti-unting napalitan ng liwanag at kumpiyansa, hinubog ng araw-araw na pagharap sa init ng kalan at pagmamahal ng mga taong naging tunay niyang pamilya. Ang dating maliit at madilim na kusina ni Willa ay isa na ngayong malawak at sikat na kainan na may pangalang Lola Pacing's Kusina, dinadayo ng marami dahil sa linamnam ng mga lutong bahay na nag-uuwi sa kanila sa mga malulugod na alaala ng kanilang kabataan. Sa gitna ng abalang kusina, nakatayo si Luz, suot ang isang malinis na apron na may nakabordang pangalan ng kanyang negosyo. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang tindig ay naglalarawan ng isang babaeng hindi na muling yuyuko sa kahit na sinong mapang-abuso. Umupo siya ng bahagya upang pantayan ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Tala. Maingat niyang itinali ang isang kulay rosas na laso sa buhok ng bata. Ang kanyang mga daliri ay malambing na humahagod sa makapal na hibla nito. Idinampi ni Luz ang kanyang mga labi sa noo ng anak, isang hahalik na naglalaman ng lahat ng pag-asa at kapayapaan sa mundo. Ang pagyakap ni Tala sa kanyang leeg ay tila isang matibay na kalasag na pumapawi sa anumang natitirang anino ng nakaraan. Sige na pumasok ka na sa school bus at magpakabait ang malambing na paalala ni Luz habang pinapanood ang anak na masayang tumatakbo papalayo buo at ligtas sa pagmamahal na ipinaglaban ng kanyang ina. Samantala sa isang masikip at madilim na inuupahang apartment sa kabilang bahagi ng lungsod, ang gulong ng kapalaran ay tuluyan ng bumaligtad para sa mga taong nagtapon kay Luz sa putikan. Ang marahas na paghagis ni Stella ng mga bagahe palabas ng pintuan ay nagdulot ng pagyanig sa marupok na sahig. Ang mga damit ni Anton na dating mamahalin at plansado ay ngayon ay nakakalat at nababalot ng alikabok, isang mapait na paalala ng malupit na paraan ng pagpapalayas na ginawa niya sa kanyang sariling buntis na asawa noon. Ano pa ang silbi mo, Anton? Wala na tayong pera na ubos na sa mga palpak mong negosyo, kaya umalis ka na dito dahil wala akong pakialam sa inyo ng nanay mo. Ang boses ni Stella ay matalim at puno ng pandidiri. Wala na ang matamis na panunukso na umakit sa lalaki sa kalagitnaan ng kanyang kasal. Sa isang sulok ng madilim na kwarto, nakaupo si Doña Carmela sa isang lumang silya, walang tigil sa pag-ubo, at nakahawak sa kanyang mahinang dibdib. Ang matandang dating mapagmataas at malupit ay ngayon ay nagmamakaawa para sa pambili ng gamot. Ang kanyang muka ay inukit ng matinding hirap
at pagsisisi na huli na para lunasan. Nang makalabas sa kalye, naglakad si Anton nang walang patutunguhan ng sikmura ay kumikirot sa matinding gutom at ang sapatos ay pudpud na sa paghahanap ng trabahong tatanggap sa isang taong may sira ng reputasyon. Sa pag-angat ng kanyang paningin mula sa basang kalsada, nahagip ng kanyang mga mata ang isang malaking tarpaulin na nakasabit sa isang sikat na establishmento. Nakapinta roon ang isang pamilyar na mukha, isang babaeng may maaliwalas na nangiti na nag-aalok ng mga masasarap na putahe. Ito ang babaeng tinawag niyang balyena at mabaho ang babaeng itinapon niya sa ulan at pinagkaitan ng dignidad. Ngayon, si Luz Viminda Santos ay isang kilalang may-ari ng restaurant habang siya ay isang pulubing nagugutom sa tabi ng kalsada. Habang nakatitig si Anton sa larawan ng tagumpay ng kanyang dating asawa, hindi niya napansin ang isang figura ng lalaking nakasuot ng itim na jacket na ilang araw ng palihim na nagmamasid sa labas ng paradahan ng Lola Pacing's kusina. Ang kahina-hinalang anino ay tila may sinusubaybayan na bawat galaw ni Luz at Tala, palaging nagtatago sa likod ng malalaking sasakyan sa tuwing may dadaan na gwardiya naghihintay ng tamang pagkakataon upang kumilos. Hindi na kayanan ng pagmamalaki ni Anton na tanggapin ang kanyang kinahinatnan at sa halip na mahiya ang kanyang isipan ay nilamon ng desperasyon at pansariling interes. Kinabukasan, bitbit ang huling hibla ng kanyang kapalaluan at ang maitim na balak na kumapit sa taong dati niyang sinipa. Narating niya ang harapan ng magandang restaurant ni Luz. Ang amoy ng masarap na sabaw at pritong bawang na lumalabas mula sa kusina ay lalong nagpakalam sa kanyang sikmura. Ngunit ang nag-udyok sa kanyang mga paa ay ang pagnanasang muling angkinin, ang bahaging hindi na kailanman magiging kanya. Iniangat ni Anton ang kanyang nanginginig na kamay at itinulak ang mabigat na salamin na pinto ng restaurant. Ang pag-usad ng pinto ay nagpaindayog sa tansong kampanilya na nakasabit sa itaas, lumikha ng isang malinaw at mataginting na tunog na umabot hanggang sa mismong kinatatayuan ni Luz sa likod ng counter. Nang mag-angat ng tingin ng babae, mula sa mga resibo, ang kapayapaang 5 taon niyang itinayo ay tila hinarap ng isang madilim at mabigat na ulap. Ang nakaraan ay pumasok muli sa kanyang pintuan at sa pagkakataong ito, ang mapayapang tibok ng kanyang puso ay napalitan ng isang nakakakilabot na tanong kung sapat na ba ang kanyang tapang upang protektahan ang lahat ng kanyang naitayo. Ang hangin sa loob ng Lola Pacing's kusina na kanina lamang ay puno ng halimuyak ng sariwang basil at pinritong bawang ay tila biglang naging mapakla at mahirap langhapin. Nanigas si Luz sa kanyang kinatatayuan, sa likod ng counter ang kanyang mga daliri na hawak ang panulat ay tila naging yelo sa lamig. Ang pagtama ng maliit na tansong kampanilya sa salamin ng pinto ay naghahatid ng isang mataginting na tunog na tila isang babala ng paparating na sakuna. Doon sa tapat ng pintuan nakatayo, ang isang lalaking tila kinuha mula sa isang madilim na bahagi ng kanyang alaala na pilit na niyang ibinaon sa limot. Si Anton, ngunit hindi ito ang Anton na may malinis na barong at amoy mamahaling pabango. Ang lalaking nasa harap niya ay mukhang lantang gulay gusot ang suot na polo, may mga itim na bilog sa ilalim ng mga mata at ang balat ay tila nawalan ng sigla. Sa sandaling magtama ang kanilang mga paningin, isang mabilis na kislap ng pagkagulat na may halong kasabikan ang dumaan sa mga mata ni Anton. Hindi nagtagal ang lalaki ay mabilis na lumapit sa counter at bago pa man makapagsalita si Luz, bigla itong lumuhod sa sahig, isang kilos na nagpaatras sa mga customer na malapit sa kanila. Luz, patawarin mo ako. Ang garalgal na tinig ni Anton ay umalingaw-ngaw sa tahimik na restaurant. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang laylayan ng apron ni Luz. Nagkamali ako, Luz. Nagising ako sa isang bangungot. Nilason ni Stella ang isipan ko, ginamitan niya ako ng kung ano-anong panluloko
para makuha ang lahat sa akin. I was blinded, I was weak, pero araw-araw kitang hinanap. Araw-araw kong pinagsisihan ang gabing iyon. Ang mga salitang binitawan ni Anton ay tila mga lason na napilit isinusubo sa kanya muli. Naramdaman ni Luz ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang tambol na nagbabadya ng giyera sa loob ng kanyang dibdib. Naalala niya ang bawat patak ng ulan, ang hapdi ng pagkakasara ng gate, at ang sakit ng bawat tadyang ng kalsada sa kanyang buntis na katawan. Ang bawat luhang ibinuhos niya noon ay tila nag-aapoy na muli sa kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, hindi yun luha ng panghihina, kundi ng naglalagablab na puot. Tumayo ka riyan, Anton. Ang boses ni Luz ay malamig at matigas, tila isang bakal na hindi kayang baluktutin. Hindi mo ako madadaan sa ganyang palabas. You are not a guest here, and you are definitely not a part of my life anymore. Isang multo ka na lang ng nakaraan na matagal ko nang ibinaon. Luz, please listen to me, pagmamakaawa pa ni Anton pilit na pinatutulo ang mga peking luha mula sa kanyang mga mata. Ama pa rin ako ni Tala. Nabalitaan ko ang tungkol sa kanya. I want to make things right. Gusto kong maging tatay sa kanya. Give me one more chance and I will be the husband you deserved 5 years ago. Sa gitna ng tensyon, isang matandang anino ang mabilis na sumulpot sa pagitan nila. Si Tita Willa hawak ang isang dambuhalang sandok na tila isang espadang handang itaga ay tumayo sa harap ni Luz. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatingin sa lalaking nakaluhod. Hoy, lalaking mukhang linta. Ang kapal din ng mukha mong itapak ang marumi mong paa dito sa loob ng pamamahay namin. Ang boses ni Tita Willa ay tila isang kulog na nagpatahimik sa buong silid. Wala ditong puwang ang mga taong marunong lang sumipsip ng dugo ng iba. Umalis ka bago ko pagamitin itong sandok ko para ituro sa iyo ang daan palabas. Napatayo si Anton at ang maskara ng pagsisisi ay dahan-dahang napalitan ng isang mapanganib na ngiti. Ang kanyang mga mata ay lumingon sa paligid ng maganda at tustong restaurant. Alam mo, Luz, hindi mo ako pwedeng paalisin lang ng ganito. Nakalimutan mo na ba? Hindi pa tayo annulled. In the eyes of the law, I am still your husband. At ang lahat ng tagumpay na ito, lahat ng kinikita mo, legal ko ring pag-aari ang kalahati niyan bilang asawa mo. Naramdaman ni Luz ang matinding pagkahilo sa narinig. Ang katuwiran ng lalaki ay tila isang madilim na anino na pilit siyang iginigapos sa isang nakaraang akala niya ay malaya na siya. Ngunit bago pa man siya makasagot, marahas na itinulak ni Tita Willa si Anton patungo sa pintuan. Ang pagtama ng katawan ni Anton sa salamin ng pinto ay lumikha ng isang malakas na tunog na nagpaatras sa lalaki palabas sa sidewalk. Hindi pa tayo tapos, Luz, isisigaw ni Anton mula sa labas habang ang kanyang muka ay inukit ng matinding kasakiman. Babalikan ko ang lahat ng sa akin. Ang mga salitang yon ay tila isang sumpa na naiwan sa hangin habang ang lalaki ay dahan-dahang lumalayo, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang ng pagtatagumpay. Nang muling bumalik ang katahimikan sa restaurant, napahawak si Luz sa counter upang hindi matumba. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog. Tumingin siya sa sahig sa mismong pwesto kung saan nakaluhod kanina si Anton. Doon sa ilalim ng isang mesa, napansin niya ang isang maliit na bagay na kumikinang isang kulay rosas na laso, ang paboritong ipit sa buhok ni Tala na nahulog kaninang umaga. Ang pagkakita sa lasong yon ay naghatid ng isang matinding kilabot sa kanyang buong pagkatao. Paano kung hindi lang ang pera ang pakay ni Anton? Paano kung ang kaisa-isang hiyas na pinoprotektahan niya ang susunod na target ng linta na ito? Ang matinding sikat ng araw sa tapat ng tarangkahan ng paaralan ay tila hindi sapat upang tunawin ang malamig at makamandag na presensya ni Doña Carmela. Nakatayo ang matanda sa ilalim ng isang puno ng akasya
Suot ang isang mamahaling bestido na hindi nababagay sa alikabok ng kalsada. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng mapangaping awtoridad ay ngayon ay nagkukubli sa likod ng isang mapanlinlang na lambot. Nang bumukas ang malaking pintuan ng paaralan at magsilabasan ang mga bata, ang bawat hakbang ni Tala ay tila isang pintig ng panganib sa hangin. Sa kabilang dako, kakatapos lang ni Luz na ihanda ang mga sangkap para sa hapunan nang mapansin niyang hindi pa tumatawag ang sundo ni Tala. Isang matinding kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na tila may malalamig na daliri na pumipiga sa kanyang puso. Apo, halika rito. Tignan mo, may dala ang lola na paborito mong candy. Ang tinig ni Doña Carmela ay tila isang matamis na bitag habang iniaabot niya ang isang makulay na supot sa nalilitong bata. Si Tala sa kanyang murang isipan ay napatigil. Naalala niya ang turo ng kanyang ina na huwag kakausap sa hindi kakilala, ngunit ang matanda sa harap niya ay may pamilyar na wangis na tila nakikita niya sa mga lumang larawan na mabilis na itinatago ni Luz. Ang guro ni Tala na nakapansin sa kakaibang kilos ng matanda ay mabilis na lumapit at humarang sa pagitan ng dalawa. Ngunit bago pa man makapagsalita ang guro, ang ugong ng makina ng isang sasakyang mabilis na huminto sa tapat ng paaralan ay bumasag sa katahimikan. Luz halos liparin ni Luz ang distansya mula sa sasakyan patungo sa kanyang anak. Ang kanyang paghinga ay malalim at gulo-gulo ang kanyang muka ay maputla sa takot. Marahas niyang hinablot si Tala at ikinubli sa likod ng kanyang katawan habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik na nakatingin sa kanyang dating biyenan. Huwag na huwag mong lalapitan ang anak ko. Ang boses ni Luz ay nanginginig sa galit, isang boses na hindi nakakikitaan ng takot na dati niyang nararamdaman sa harap ng matandang ito. Diyos ko, tignan niyo ang ginagawa ng babaeng ito. Biglang nagbago ang anyo ni Doña Carmela. Ang kanyang mukha ay inukit ng isang huwad na pighati, habang pilit niyang pinatutulo ang mga luha sa harap ng mga usisero. Ako na lola, nais ko lang makita ang kaisa-isa kong apo, ngunit tignan niyo kung paano ako itaboy ng aking sariling menugang. Pinagkaitan niya ako ng pagmamahal ng aking sariling dugo at laman. Ang bawat kataga ng matanda ay tila isang laso na isinasabog sa paligid, ginagamit ang awa ng mga tao upang baluktutin ang katotohanan. Ninakaw mo na ang lahat sa amin, Luz. Pati ang mga recipe ng pamilya namin ninakaw mo para yumaman ka. At ngayon, pati ang apo ko ay ilalayo mo sa akin. Naramdaman ni Luz ang panunuyo ng kanyang lalamunan sa tindi ng kawalang hiyaan ng matanda. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagsigawan sa lahat ang gabing itinapon siya sa ulan, ang gabing ninakawan siya ng perang pampaospital, ngunit ang mahigpit na kapit ni Tala sa kanyang binti ang nagpaalala sa kanya na kailangan niyang manatiling matatag. Hindi mo ako madadaan sa drama mo, Doña Carmela. Alam nating dalawa ang totoo. At kung balak mong gamitin ang anak ko para makuha ang gusto niyo ni Anton, nagkakamali kayo. Handa akong pumatay para sa anak ko. Ang bawat salita ni Luz ay malamig at tila isang babala na hindi dapat balewalain. Marahas na hinila ni Luz si Tala patungo sa kanilang sasakyan habang ang mga bulong ng mga tao sa paligid ay tila mga huni ng mga bubuyog na nagdadala ng pait. Hindi na niya narinig ang huling mga banta ni Doña Carmela, ngunit ang tingin ng matanda na tila isang buhay ang naghihintay ng pagkakataon ay nanatili sa kanyang isipan. Pagdating sa bahay, mahigpit na niyakap ni Luz ang kanyang anak sa loob ng madilim na sala. Ang bawat pintig ng puso ng bata sa kanyang dibdib ay nagpapaalala sa kanya ng bigat ng responsibilidad na kanyang pinapasan. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Tala, nakaupo si Luz sa harap ng kanyang mesa. Hawak ang kulay rosas na laso na kinuha niya mula sa restauran. Ang katahimikan ng gabi ay biglang nabulabog ng isang marahas na pag-usad ng sulat sa ilalim ng kanilang pintuan.
Ang puting sobre ay tila isang masamang pangitain sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nang buksan ni Luz ang sobre, ang bawat salita sa loob ng dokumento ay tila mga yelong tumatagos sa kanyang mga ugat. Ito ay isang opisyal na trat mula sa korte. Hindi lang pala ang pera at ang restaurant ang pakay ni Anton. Nakasulat doon sa mga legal na kataga ang isang hiling na hindi kailanman inakala ni Luz na mangyayari ang formal na petisyon ni Anton upang bawiin ang kustodya ni Tala at ang deklarasyon na ang lahat ng ari-arian ni Luz ay bahagi ng kanilang conjugal property. Napasandal si Luz sa upuan ng kanyang mga kamay ay nanginginig habang ang dokumento ay dahan-dahang nalulukot sa kanyang higpit. Paano niya lalabanan ang isang batas na pabor sa isang kasal na matagal nang pinatay ng kataksilan? Ang umagang yon, sa Lola Pacing's kusina, ay tila binalot ng isang hindi nakikitang hamog na nagdadala ng masamang balita. Ang sikat ng araw na dati ay nagbibigay ng sigla sa mga tauhan ni Luz ay tila naging maputla at walang buhay. Sa loob ng opisina, ang bawat pag-usad ng mekanismo ng orasan sa dingding ay tila isang mabigat na pintig na nagpapaalala sa dumarating na unos. Hawak ni Luz ang kanyang cellphone at ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinapanood ang isang video na mabilis na kumakalat sa social media. Iyon ang tagpo sa labas ng paaralan ni Tala kahapon, ngunit ang bawat segundo ay tila sadyang pinutol at binaluktot. Doon sa screen ang mukha ni Luz ay inilarawan bilang isang anak na walang utang na loob at isang inang marahas, habang si Doña Carmela ay nagmukhang isang kaawa-awang matanda na biktima ng kalupitan. Hindi nagtagal ang katahimikan ng restaurant ay binalot ng isang kakaibang tensyon. Ang mga customer na dati ay nakangiti habang kumakain ay pinalitan ng mga taong panakanakang tumitingin kay Luz nang may kasamang bulungan at mapanghusgang mga mata. Ang bawat pagdausdos ng mga pinggan sa mesa ay tila may kasamang bigat ng pag-aalinlangan. Ang rurok ng pasakit ay dumating nang ang isang pangkat ng mga kabataan ay huminto sa tapat ng malinis na salamin ng restaurant. Ang marahas na paghampas ng mga itlog sa salamin ay lumikha ng mga basag na shell at malapot na dilaw na likido na dahan-dahang gumagapang pababa, tila mga dumi na pilit na itinatapal sa dangal na 5 taong pinangalagaan ni Luz. Wala siyang nagawa, kundi ang mapahawak sa kanyang dibdib, dinaramdam ang bawat hapdi ng kawalang katarungan. Habang abala si Tita Willa sa pagtataboy, sa mga nanggugulo sunod-sunod na tawag naman ang natanggap ni Luz mula sa kanyang mga suppliers. Ang boses ng mga taong dati ay kay sarap kausap ay naging malamig at formal. Ma'am Luz, kailangan muna naming ihinto ang delivery ng mga karne at gulay sa inyo. Ang sabi ng isa sa kabilang linya, ayaw naming madamay sa isyong kumakalat tungkol sa pamilya nyo. Masama po ito sa imahe ng aming negosyo. Ang bawat pagpatay ng tawag ay tila isang pintong sumasara sa harap ni Luz. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng isang gumuguho na pangarap. Ang kanyang lalamunan ay naging tuyo at ang kanyang mga tuhod ay tila hindi na kayang pasanin ang bigat ng kanyang katawan. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, muling umalingaw-ngaw ang tunog ng kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito, ang pangalan ni Anton ang lumitaw sa screen. Sa kabila ng galit sinagot ni Luz ang tawag at ang mapang-uyam na tawa ng lalaki ay tila isang laso na dumaloy sa kanyang pandinig. Luz, nakikita mo na ba? Ito ang mangyayari kapag kinalaban mo ang batas at ang pamilya ko ang boses ni Anton ay puno ng kasabikan at tagumpay. Hindi mo kayang protektahan si Tala kung wala ka ng negosyo at sira na ang pangalan mo. Pero mabait ako, Luz. Isang tawag ko lang, mawawala ang lahat ng ito. Bumalik ka lang sa akin, ibigay mo ang kalahati ng shares ng restaurant at sasabihin ko sa media na nagkaayos na tayo. Isipin mo ang anak natin, huwag kang maging matigas. Naramdaman ni Luz ang pag-akyat ng init ng dugo sa kanyang mukha. Gusto niyang isigaw ang lahat ng panunumbat,
Ngunit pinili niyang manahimik upang hindi marinig ng lalaki ang kanyang paghikbi. "You are a monster, Anton." Ang mahinang bulong ni Luz na punong-puno ng pait. "Mas pipiliin kong mawala ang lahat kaysa muling magpakaalipin sa isang katulad mo." Ang marahas na pagpindot ni Luz sa screen upang tapusin ang tawag ay ang tanging paraan niya upang ipakita ang kanyang natitirang laban, kahit na sa loob niya ay tila dinudurog na siya ng matinding takot at pangungulila sa hustisya. Nang sumunod na oras, habang pilit na nililinis ni Tita Willa ang maruming salamin, dalawang sasakyang may tatak ng pamahalaan ang huminto sa tapat ng Lola Pacing's kusina. Bumaba ang tatlong lalaking nakasuot ng formal na uniforme at may hawak na mga dokumento. Ang kanilang bawat hakbang patungo sa pintuan ay tila mga yabag ng paparating na kamatayan para sa negosyo ni Luz. Ang pagbukas ng pinto ay muling nagpatunog sa tansong kampanilya, ngunit sa pagkakataong ito, wala itong dalang bango ng pagkain, kundi ang amoy ng kapahamakan. "Magandang umaga kami," ay mula sa City Health Office at Bureau of Permits, ang sabi ng lalaking nasa harap nang hindi man lamang tumitingin sa mga mata ni Luz. "May natanggap kaming formal na reklamo tungkol sa kontaminasyon ng inyong mga pagkain at ilang irregularidad sa inyong operasyon. Pansamantala naming isa sa ilalim sa pagsisiyasat ang inyong restaurant. Kailangan niyo munang itigil ang pagtanggap ng mga customer simula sa oras na ito." Ang bawat salita ay tila isang matalim na pako na ibinabaon sa puso ng restaurant. Napatingin si Luz sa labas at doon sa kabilang kalsada, natanaw niya ang isang itim na sasakyan na may nakabukas na bintana. Ang nakakatakot na ngisi ni Anton habang nakatitig sa kanya ay sapat na upang malaman ni Luz na ito ay isa lamang malaking bitag. Habang dahan-dahang isinasabit ng mga opisyal ang karatula ng pagsasara sa kanyang pinto, isang tanong ang pilit na kumakapit sa kanyang naguguluhan. Naisipan, meron pa bang liwanag na darating kung ang lahat ng pinto ng katarungan ay sadyang ibininid sa kanya ng mga kamay ng kasamaan? Ang bawat mesa sa loob ng Lola Pacing's kusina ay nababalot ng katahimikan na tila ba ang bawat sulok ay nagluluksa sa sapilitang pagtalikod ng mga customer. Ang mga upuang dating saksi sa tawanan at busog na mga ngiti ay ngayon ay nakabaligtad sa ibabaw ng mga mesa, habang ang sahig ay nababahira ng mga bakas ng sapatos ng mga opisyal na nag-iwan ng selyo ng pagsasara. Nakaupo sila sa isang sulok, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang mga hita na walang tigil sa panginginig. Ang bawat buntong hininga niya ay may kasamang bigat ng 1,000 alalahanin. Tila ba ang dilim ng gabing itinapon siya sa ulan 5 taon, na ang nakalilipas ay muling bumalik upang lamunin ang kanyang kasalukuyan. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, ang tanging naiisip niya ay ang kaligtasan ni Tala, at ang boses ng takot ay bumubulong sa kanyang isipan na baka kailangan na niyang isuko ang lahat para lamang hindi masaktan ang kanyang anak. "Ano dyan ka na lang ba, tutulala? Hanggang sa tubuin ka ng lumot sa puwit." Ang matigas na boses ni Tita Willa ay bumasag sa mapanglaw na katahimikan. Ang pagdampi ng palad ng matanda sa pisngi ni Luz ay hindi nagdala ng hapdi, kundi isang kislap ng liwanag sa gitna ng kanyang kadiliman. Isang banayad, ngunit mariing tapik iyon upang gisingin ang natutulog na diwa ng babaeng nais ng sumuko. "Luz, tumingin ka sakin. Noong pinatuloy kita sa ilalim ng bubong ko, hindi dahil mukha kang kawawa, kundi dahil nakita ko sa mga mata mo ang isang mandirigma. Kung susuko ka ngayon, ibinibigay mo kay Anton ang tagumpay na hindi niya kailanman nararapat makuha." Ang mga salitang yon ni Tita Willa ay tila isang mainit na haplos na dahan-dahang nagpapatunaw sa yelong bumabalot sa puso ni Luz. Sa labas ng nakapinid na pintuan, ang dating kalsada na puno ng panlalait ay dahan-dahang napuno ng mga pamilyar na mukha. Ang tunog ng pagwawalis ng mga tingting sa semento
at ang pagbuhos ng tubig sa mga maruming pader ay umabot hanggang sa pandinig ni Luz. Nang buksan niya ang pinto, hindi niya inasahan ang kanyang makikita. Ang mga construction worker na dati niyang pinakain ng libre ang mga kapitbahay na tinulungan niya sa oras ng pangangailangan at ang mga customer na nanatiling naniniwala sa kanya ay naroon lahat. Ang bayanihan ay muling nabuhay sa gitna ng semento at usok ng lungsod. Sila ang naglilinis ng mga dumi at itlog na ibinato sa restaurant. Ang kanilang mga muka ay puno ng determinasyon at malasakit na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga. Ate Luz, huwag kayong mag-alala. Kami ang magbabantay dito, ang sabi ng isang lalaking madalas niyang bigyan ng sobrang sabaw noong unang taon ng kanyang negosyo. Hindi namin hahayaang sirain ng mga kasinungalingan ang bahay na nagpakain sa amin. Ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Luz ay tuluyan ng pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito iyon, ay luha ng pasasalamat at pag-asa. Naramdaman niya ang init ng pagtanggap ng komunidad, isang patunay na ang kabutihang itinanim niya ay namumunga na ng higit pa sa kanyang inaasahan. Sa kalagitnaan ng paglilinis, isang matandang babae na may nanginginig na mga kamay at balot ng luma, ngunit malinis na bestido ang lumapit kay Luz. Nakilala niya ito agad, si Aling Marta, ang dating tagapagsilbi sa bahay ni na Anton na naging saksi sa bawat pait na naranasan niya sa kamay ni Doña Carmela. Bitbit ng matanda ang isang katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Ma'am Luz, hindi ko na po kayang manahimik habang pinapanood ang ginagawa nila sa inyo. Ang garalgal na tinig ni Aling Marta ay tila isang banal na himig sa pandinig ni Luz. Hawak ko po ang katibayan na si Doña Carmela mismo ang kumuha ng pera sa bag niyo noong gabing ilabas kayo. Naitago ko ang lumang logbook at ang ilang sulat na nagpapatunay ng plano nila. Handa po akong tumestigo. Ang pag-asa na tila isang munting mitya ay biglang naging isang naglalagablab na sulo sa puso ni Luz. May laban na siya. Mayroon na siyang sandata upang harapin ang mga linta na nagnanais sumipsip sa kanyang tagumpay. Ngunit sa sandaling iyon ng kagalakan, ang liwanag ng screen ng kanyang cellphone ay muling naghatid ng isang malamig na kilabot na tumagos sa kanyang mga buto. Isang mensahe ang dumating mula sa hindi kilalang numero. Ang larawang nakalakip ay kuha mula sa malayo. Makikita roon si Tala na masayang naglalakad kasama ang kanyang guro, ngunit sa gilid ng larawan ay ang anino ng isang itim na sasakyang dahan-dahang sumusunod sa kanila. Napakaganda ng anak natin, Luz. Siguraduhin mong hindi siya mawawala sa paningin mo, lalo na't magsisimula na ang gulo sa korte. Ang bawat titik ng mensahe ay tila isang patalim na muling itinusok sa kanyang kapayapaan. Napatingin si Luz sa langit na nagsisimula ng dumilim at ang kaisa-isang tanong na naiwan sa kanyang isipan ay kung sapat ba ang mga ebidensyang hawak niya upang iligtas ang kanyang anak mula sa mga kamay na handang gumawa ng kahit anong kasamaan para lamang makuha ang gusto. Ang loob ng silid hukuman ay nababalot ng isang malamig at tila walang buhay na hangin na kahit ang sikat ng araw na sumisilip sa matataas na bintana ay hindi kayang magbigay ng init. Ang bawat mahabang upuang kahoy ay saksi sa hindi mabilang na mga kwento ng pighati at katarungan, at sa araw na ito, ang buhay ni Luz ay muling nakasalalay sa timbangan ng batas. Nakaupo si Luz sa tabi ng kanyang abogado, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa ilalim ng mesa upang itago ang panginginig ng kanyang mga daliri. Sa kabilang panig, nakita niya si Anton na nakasuot ng isang mamahaling itim na Amerikana, maayos ang pagkakaayos ng buhok at may bakas ng pekeng kapakumbabaan sa kanyang muka. Kasama nito ang kanyang ina, si Doña Carmela, na nakasuot ng belo na tila ba nagluluksa sa isang pamilyang siya mismo ang bumasag. Ang presensya ng dalawa
ay tila isang madilim na ulap na nagnanais muling lumunod sa kapayapaang pilit na binuo ni Luz sa loob ng 5 taon. Nagsimula ang pagdinig sa marahas na paghampas ng martilyong kahoy sa ibabaw ng mesa ng hukom, isang tunog na nagpatigil sa bawat bulungan sa loob ng silid. Ang abogado ni Anton ay tumayo. Nang may bakas ng kayabangan, inilalatag ang bawat dokumento na tila ba sila ang biktima sa kwentong ito. Ang bawat kataga na lumalabas sa bibig ng abogado ay tila mga lason na dahan-dahang gumagapang sa sistema ni Luz. Ipinakita nito ang kanilang marriage certificate, ang katibayan na sa ilalim ng batas ang kasal ni Luz at Anton ay nananatiling buhay. Argumento nila ang Lola Pacing's kusina ay itinayo sa gitna ng kanilang pagsasama, kaya ayon sa kanila, ang bawat sentimo at bawat recipe ay pag-aari rin ni Anton. Ang pagtataksil na nangyari 5 taon na ang nakalilipas ay sadyang ibinaon nila sa limot pinalitan ng isang huwad na naratibo ng isang amang nagnanais lamang mabuo ang kanyang pamilya. Saksi ang langit, mahal ko, ang asawa ko at ang anak ko, ang panimulang pahayag ni Anton nang ito ay tumayo sa harap ng hukom. Ang kanyang tinig ay garalgal pilit na pinapatak ang mga luha na alam ni Luz na galing sa kasakiman at hindi sa pagsisisi. Pinilit kong ayusin ang lahat, pero lumayo si Luz. Itinago niya ang anak ko sa akin. Binura niya ang karapatan ko bilang ama. Ang bawat salita ni Anton ay tila isang malakas na sampal sa dangal ni Luz. Gusto niyang tumayo at isigaw ang katotohanan, ngunit ang mahinahong haplos ni Tita Willa sa kanyang balikat mula sa likurang upuan ang nagpaalala sa kanya na kailangan niyang maging matatag. Ang katahimikan ni Luz ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang pag-iipon ng lakas para sa isang mas malaking laban. Lalong tumindi ang usage ng mga nakikinig nang sumalang sa bilihan ng saksi si Doña Carmela. Ang matanda ay tila isang veteranang aktres sa kanyang paghagulgol. Itinuring ko siyang tunay na anak, pero ninakawan niya kami. Ang mga recipe na ipinagmamalaki niya sa amin iyon. Sa pamilya namin yon galing. Ginamit niya ang yaman namin para takasan ang kanyang mga obligasyon bilang asawa. Ang bawat kasinungalingan ng matanda ay tila mga matatalim na pako na ibinabaon sa puso ni Luz. Naramdaman ni Luz ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang mabilis na pagtambol ng kanyang puso sa kanyang dibdib. Ang kawalang hiyaan ng mag-ina ay tila walang hangganan, handang baluktutin ang bawat alaala para lamang sa pera at kapangyarihan. Ang bawat oras na lumilipas sa loob ng korte ay tila isang dusa na ayaw matapos. Ang abogado ni Luz ay seryosong nakikinig, palaging tumitingin sa pintuan ng silid na tila may hinihintay na mahalagang tao. Alam ni Luz na sa mga sandaling ito ang kanyang kapalaran ay nakalawit sa isang manipis na sinulid. Ang bawat tingin ng hukom ay tila isang pagsusuri sa kanyang pagkatao at ang bawat bulong ng mga usisero sa likuran ay tila mga huni ng mga insekto na nagdadala ng pait. Sa gitna ng labanang ito, ang tanging nagbibigay ng liwanag kay Luz ay ang mukha ni Tala na nasa kanyang gunita, ang dahilan kung bakit siya narito, ang dahilan kung bakit hindi siya pwedeng mabasag. Sa pagtatapos ng unang bahagi ng pagdinig, ang abogado ni Anton ay naghain ng isang kahilingan na nagpapatigil sa pag-ikot ng mundo ni Luz. Your Honor, naniniwala kami na ang bata si Tala ay dapat ding humarap sa korte upang matanong kung sino ang nais niyang makasama. Siya ang sentro ng usaping ito at nararapat lamang na marinig ang kanyang tinig. Ang bawat salita ay tila isang malakas na dagundong ng kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Luz. Ang maisip pa lamang na ang kanyang 5 taong gulang na anak ay haharap sa ganitong kalupitan, sa ganitong malamig na kapaligiran at mapipilitang pumili sa gitna ng mga matatanda
ay isang uri ng pagpapahirap na hindi niya kayang tanggapin. Napatayo si Luz, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot habang nakatingin kay Anton na may bakas ng tagumpay sa mga labi. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw, tila ba ang hangin sa loob ng korte ay tuluyan ng naubos. Paano mo nagagawang saktan ang sarili mong anak para lang sa pera? Ang sigaw na namuo sa loob ng kanyang isipan, ngunit hindi pa nakakalabas sa kanyang mga labi. Ang martilyo ng hukom ay muling humampas ng 3 beses, hudyat ng pansamantalang pagtigil ng pagdinig. Ngunit para kay Luz, ang tunog na yon ay tila isang pinal na hatol ng isang madilim na bukas. Maiiligtas ba niya ang inosenteng kaluluwa ni Tala mula sa maruming laro ng kanyang ama? O ang batas na dapat ay nagpoprotekta sa kanila ang magiging kalsada patungo sa kanilang pagkawasak? Ang bawat tibok ng puso ni Luz ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla habang pinagmamasdan niya ang mapanuyang ngiti sa mga labi ni Anton. Ang banta na kaladkarin ng inosenteng si Tala sa maruming labanang ito ay nagpadaloy ng isang kakaibang init sa kanyang mga ugat, isang uri ng tapang na hindi nagmumula sa galit, kundi sa wagas na pag-ibig ng isang ina. Tumayo si Luz nang may dignidad, ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig, bagkus ay naging malinaw at kasing talas ng kristal. Hindi ko hahayaang saktan ninyo ang anak ko para sa inyong mga kasinungalingan, ang kanyang pahayag na nagpatahimik sa buong silid. Your Honor, hindi na kailangang dumanas ng trauma ang isang 5 taong gulang na bata dahil ang katotohanan ay hindi nangangailangan ng boses ng isang sanggol para mapatunayan. Sa hudyat ng abogado ni Luz, ang pintuan ng silid hukuman ay dahan-dahang bumukas, lumikha ng isang mahabang guhit ng liwanag sa sementong sahig. Pumasok si Aling Marta, ang matandang tagapagsilbi na tila pasan ang bigat ng katotohanang matagal niyang itinago. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang panginginig ng katandaan, ngunit ang kanyang mga mata ay determinadong nakatingin sa katarungan. Nang ilabas niya ang isang lumang logbook at isang recorder, ang mukha ni Doña Carmela ay biglang nawalan ng kulay. Tila ba ang lahat ng dugong na nananalaytay sa kanyang katawan ay biglang natuyo. Narinig ng lahat ang sariling boses ng matanda. Sa recording, ipinagmamalaki kung paano niya ninakawan si Luz noong gabing pinalayas ito upang bayaran ang mga utang sa sugal ng kanyang anak na si Anton. Ang bawat salita sa recording ay tila mga latigo na humahampas sa pagkatao ng mag-ina sa harap ng publiko. Hindi doon nagtapos ang pagguho ng daigdig ni Anton. Inilatag ng abogado ni Luz ang mga dokumentong mula sa bangko at ang kasunduan sa pagsasanla ng kanilang dating bahay. Malinaw na nakasaad doon na sa mismong araw na naghihirap si Luz sa panganganak sa isang pampublikong klinika, si Anton ay naglalabas ng malaking halaga upang ibili ng mamahaling sasakyan ang kanyang kabit na si Stella. Ang bawat pirma ng lalaki ay tila isang matibay na ebidensya ng kanyang kawalan ng puso. Ang pagbulong ng mga tao sa loob ng korte ay naging isang malakas na ugong ng pagkasuklam. At kahit ang mga gwardiya ay hindi mapigilan ang mapanghamak na tingin sa lalaking nagpanggap na isang mapagmahal na ama. Ang huling pako sa kabaong ng kanilang mga kasinungalingan ay ang mismong kwaderno ni Lola Pacing. Iniharap ito ni Luz sa hukom, ang mga pahinang sadyang nanilaw na sa paglipas ng 3 dekada na may mga petsa at dedikasyon mula sa kanyang lola na matagal na bago pa man nakilala ni Luz ang pamilya ni Anton. Your Honor, ang mga recipe na ito ay pamana ng aking lola, hindi ng isang pamilyang marunong lamang magnakaw ng pinaghirapan ng iba, ang mariing sabi ni Luz habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Doña Carmela. Ang matanda ay biglang sumigaw, isinisisi ang lahat kay Anton, habang si Anton naman ay pilit na idinadamay ang nawawalang si Stella sa kanyang mga maling desisyon. Ang kanilang pag-aaway sa harap ng hukom
ay tila isang palabas ng mga gutom na hayop na nagkakatay sa isa't isa dahil sa takot. Ang marahas na pagbagsak ng martilyo ng hukom ay naghatid ng isang pinal na katahimikan na tila ba ang buong mundo ay huminto sa pag-ikot. Sa pangalan ng batas at ng katarungan, idinedeklara ng korteng ito na ang lahat ng karapatan sa kustodya ni Tala ay mananatili kay Luz Viminda Santos. Pinapawalang bisa rin ang anumang claim ni Anton sa Lola Pacing's kusina dahil napatunayang ang puhunan at ang sining ng pagluluto ay hindi nagmula sa kanilang conjugal funds, kundi sa sariling pagsisikap ng nasasakdal. Bukod dito, ipinag-uutos ang investigasyon para sa kasong luwadaw at pagnanakaw laban kina Anton at Doña Carmela. Ang bawat salita ng hukom ay tila isang mainit na ulan na naghugas sa lahat ng dumi at pait sa puso ni Luz. Paglabas ng silid hukuman ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag at ang hangin ay mas sariwa kaysa sa anumang araw sa loob ng nakalipas na 5 taon. Nararamdaman ni Luz ang gaan ng kanyang bawat hakbang, tila ba ang mga kadena sa kanyang mga paa ay tuluyan ng naputol. Hindi siya lumingon nang marinig ang mga hagulgol ni Doña Carmela o ang mga pagmumura ni Anton habang kinakausap ng mga pulis. Ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa hinaharap sa buhay na malaya at puno ng pag-asa kasama si Tala at ang tunay niyang pamilya sa kusina. Sa kanyang paglalakad patungo sa sasakyan, naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang muka, isang haplos ng langit na tila nagsasabing tapos na ang dilim. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, ang pag-vibrate ng cellphone ni Tita Willa sa kanyang bulsa ay nagdulot ng isang panandaliang kaba. Nang sagutin ng matanda ang tawag, ang kanyang mukha na kanina lamang ay puno ng ngiti ay biglang naging seryoso at tila nawalan ng kulay. Tumingin si Tita Willa kay Luz nang may halong pag-aalinlangan at lungkot. Ang kanyang mga mata ay tila may gustong sabihin na hindi lumalabas sa kanyang mga labi. Luz, tumawag ang eskwelahan, ang mahinang bulong ni Tita Willa na tila isang malamig na hanging umihip sa gitna ng init ng tagumpay. May nangyaring hindi inaasahan habang tayo ay nasa loob ng korte. Ang paghinto ng mundo ni Luz ay tila mas matindi kaysa sa anumang unos na kanyang pinagdaanan. At ang tanong na naiwan sa kanyang isipan ay kung ang katarungan ba ay may kaakibat na panibagong sakripisyo na kailangan niyang bayaran. Ang bawat pag-ikot ng mga gulong ng sasakyan patungo sa paaralan ni Tala ay tila mga pintig ng isang pusong nag-aagaw buhay sa takot. Ang boses ni Tita Willa sa telepono kanina ay nananatiling nakaukit sa isipan ni Luz, isang malamig na hanging umiihip sa gitna ng kanyang tagumpay sa korte. Nang makarating sila sa tarangkahan, hindi ang anino ni Anton o ang malupit na mukha ni Doña Carmela ang sumalubong sa kanila, kundi ang mahinahong mukha ng punong guro at ang mahigpit na yakap ng isang inosenteng bata. Ang tinaguriang emergency ay ang pagtatangka ni Stella na sunduin si Tala gamit ang mga huwad na dokumento, ngunit ang masusing seguridad na ipinatupad ni Luz at ang katapatan ng mga guro ang naging kuta na hindi matitibag. Ang balita na si Stella ay tuluyan ng tumakas dala ang huling sentimo ng pamilya ni Anton ay tila isang pinal na tuldok sa isang mahabang kabanata ng kataksilan. 1 taon na ang mabilis na lumipas mula nang ang martilyo ng katarungan ay humampas para sa kapakanan ni Luz. Ang Lola Pacing's kusina ay hindi na lamang isang kainan sa kanto, kundi isang simbolo ng katatagan na may 3 ng sangay sa buong lungsod. Sa loob ng pinakamalaking branch, ang amoy ng kumukulong sinigang at ang bango ng bagong saing na kanin ay yumayakap sa bawat customer na pumapasok. Ang bawat dekorasyon sa pader, mula sa mga lumang larawan ni Lola Pacing hanggang sa mga makukulay na guhit ni Tala, ay naglalarawan ng isang tahanang binuo mula sa mga pira-pirasong pangarap.
Si Tita Willa ay naroon pa rin sa kanyang paboritong pwesto. Sa likod ng kahera ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang pinapanood ang bawat empleyadong itinuturing na niyang mga anak. Nasaan na nga ba ang mga taong minsang naging lason sa buhay ni Luz? Ang balita tungkol kay Anton at Doña Carmela ay dahan-dahang naglaho kasabay ng paglipas ng panahon. Si Anton ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensya sa loob ng kulungan dahil sa mga kaso ng luwadaw at pagnanakaw ng ari-arian, habang ang matandang Carmela ay naiwang mag-isa sa isang pampublikong pasilidad para sa mga may karamdaman malayo sa karangyang dati niyang ipinagmamalaki. Napagtanto ni Luz na ang tunay na kapatawan ay hindi ang pagsasabi ng salitang "pinatawad na kita", kundi ang pagpiling huwag nang magtanim ng puwang para sa kanila sa kanyang isipan. Ang paglimot ay ang pinakamatamis na uri ng paglaya. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang nagiging kulay ube sa kalangitan, naupo si Luz sa isang bakanteng mesa sa labas ng kanyang restaurant. Kasama niya si Tala, na abala sa paggawa ng kanyang takdang aralin, at si Tita Willa na nagtitimpla ng mainit na tsa. Ang bawat pagdampi ng hangin sa kanyang balat ay tila isang bulong ng pasasalamat mula sa langit. Naramdaman ni Luz ang isang malalim na uri ng pag-asa, isang pag-asa na hindi na nakasandal sa ibang tao, kundi sa sarili niyang kakayahan at sa pagmamahal na nakapaligid sa kanya. Ang kanyang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot, ay ngayon ay matatag na humahawak sa kinabukasan ng kanyang anak. Mamalasahan mo po ito, ang malambing na tinig ni Tala habang iniabot ang isang piraso ng kakanin na sadyang itinabi para sa kanya. Sa bawat kagat naramdaman ni Luz ang tamis at linamnam ng kanyang tagumpay. Ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing nilunod ng ulan, at ang bawat luhang pumatak sa putikan ay may katapat na pabuya. Ang katarungan ay hindi lamang nakuha sa loob ng korte, kundi sa bawat ngiti ni Tala at sa bawat customer na nakakahanap ng kaginhawaan sa kanyang mga luto. Ang buhay ay muling naging buo hinaluaan ng tamang rekado ng pagtitiis at pagmamahal, habang ang mga ilaw ng lungsod ay isa-isang bumubukas tumayo. Ang tatlong henerasyon ng mga kababaihan, si Willa, si Luz at si Tala, at pumasok sa loob ng restaurant upang pagsaluhan ang kanilang hapunan. Ang tunog ng kanilang mahihinang tawa at ang pagdampi ng mga kubyerto sa pinggan ay lumikha ng isang payapang musika sa katahimikan ng gabi. Ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho pinalitan ng isang matibay na pundasyon ng katotohanan. Sa dulo ng mahabang landas, napatunayan ni Luz na ang pinakamasarap na luto ay hindi lamang yung may mamahaling sangkap, kundi yung niluto ng may malayang puso at malinis na dangal. Fade to black ang bawat kislap ng bituin sa langit, habang ang pinto ng Lola Pacing's kusina ay dahan-dahang isinasara, hindi upang magpigil kundi upang maghanda para sa mas marami pang matatamis na bukas.